Grabe, unang buwan pa lang ng taon pero kung makagulat naman ng Poco, di ba? Pero sabi nga nila, new year, new phone. Ito na ba yung bagong phone na gagamitin mo ngayong taon? Pag-usapan natin yung mga specs, yung kanyang performance, camera, and of course yung kanyang design. Tara, huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, eto na guys, ang Poco X6 Pro 5G. So itong kulay na napunta sa akin guys, ito yung color black, pero meron tayong gray at meron tayong yellow. This time guys, yung color yellow, meron siyang premium vegan leather at meron siyang Damascus design sa kanyang camera module. Hindi ako fan ng makulay na phone, pero this time fan na ako dahil dun sa vegan leather na yon. Anyway, bago natin pag-usapan to, magkano yung official price niya dito sa atin. So meron tayong dalawang variant para dito. Yung A256, ang presyo nun is 16,999 pesos. And then itong hawak ko ngayon, itong unit na nasa akin ngayon is 12GB of RAM, 512GB of storage, at ang presyo naman nito is 19,999 pesos. Nga pala sa mga hindi pa nakapanood dun sa review natin sa Poco X6 5G, makikita nyo yan dito, and let's see, tingnan natin, or sana matulungan kayo makapag-decide kung alin ba sa dalawa yung pipiliin nyo. Yun ba or itong Poco X6 Pro 5G? Tara, pag-usapan na natin to, and hopefully at the end of this video, makapag-decide kayo or natulungan kita no, na makapag-desisyon kung alin sa dalawa yung bibilin mo. And here is it guys, para sa kanyang design, yung unang napansin ko dito sa color black yung pagkakulay black niya is hindi siya yung typical or yung hindi siya yung usual black. May pagka-metallic yung effect niya pero very reflective pa rin o may pagka-mirror finish siya. Ayan o. Tingnan nyo, nagre-reflect na yung yung tumbler ko. Yung tumbler ko nandito eh. So the good thing here is, yun nga, meron siyang kasamang case. Ayan, which is matte finish. So kung ilalagay natin to sa Poco X6 Pro 5G, ayan, instant matte finish na agad yung phone mo. So para maiwasan natin yung mga alikabok na yan or yung mga fingerprint, so pwede natin ilagay itong case na kasama sa package. Kung makikita nyo rin guys, sa camera module design niya, meron tayong 4 na bilog dito, no? Pero meron tayong 3 camera lang dito, yung isa dito flash. So huwag kayo masyadong magpalit doon. Mamaya pag-usapan natin yung camera. Parinig ko lang sa inyo na mabilisan yung audio quality ng speaker nitong Poco X6 Pro 5G. Okay, so right now nasa 80% volume level tayo. %. Ayos! Ayos din For me, hindi siya masyadong malakas pero buo yung tunog niya or kumbaga clear, no? Yung sounds na lumalabas dito, which is mas importante sa akin, no, kapag nanonood or nakikinig ng music. At yun nga, dahil dual stereo speaker setup to, nakaka-enjoy siyang gamitin sa panonood and of course sa gaming. Isang bagay na talaga nagustuhan ko dito sa Poco X6 Pro 5G ay yung kanyang display. So para dito guys, meron siyang 6.67-inch Crystal Res 1.5K resolution Flow AMOLED dot display. Meron siyang 120Hz na refresh rate, 2160Hz na touch sampling rate, 500 nits yung kanyang typical brightness at umaabot siya hanggang 1800 nits peak brightness. Yun yung pinakamataas na brightness niya na very useful naman kung gagamitin natin siya sa labas. For the protection naman ng screen, meron siyang naka-pre-installed na screen protector and protected siya ng Corning Gorilla Glass 5. As you can see, kitang-kita naman dyan na putok yung kulay ng display dahil nga AMOLED na siya. Mas clear din siya of course dahil 1.5K resolution na siya. Mas mataas siya ng konti sa Full HD Plus or 1080p display. Kaya naman sa pagbabrowse, sa panonood, wala tayong magiging problema dyan. At nakatulong din dito yung kanyang refresh rate, no, para kapag nag-scroll tayo ay mabilis. At syempre, responsive din dahil mataas na rin yung kanyang touch sampling rate. So display settings nito guys, meron siyang light mode and dark mode. Meron tayong auto brightness dito guys, nag-a-adjust siya depende sa liwanag kung nasan tayo. Pwede rin natin palitan yung kanyang kabuuang kulay ng display, no? So meron tayong iba't ibang pagpipilian dito. At syempre yung color temperature, pwede natin siyang ilagay sa warm, sa cool, or custom kung saan natin siya gustong ilagay. Para sa kanyang refresh rate, dynamic siya or adaptive, meaning nag-iiba-iba siya depende sa ginagawa natin. At of course, pwede pa rin natin ibahin yung kanyang refresh rate kung gusto natin siyang i-max to 120Hz. And then muntik
ko na makalimutan, isa sa pinaka-importante no, sa mga mahilig manood ng Netflix and other streaming platforms sa Disney Plus, naka widevine L1 security na rin to guys. So makakapanood tayo dito ng HD. Overall guys, nagustuhan ko yung display nitong Poco X6 Pro 5G. Matingkad yung kulay, yun nga, medyo mas mataas yung kanyang resolution. Maliwanag guys, maliwanag, 1800 nits, maliwanag na yun. At yung isa sa nagustuhan ko talaga dito ay yung bezels. Tingnan nyo, ang nipis, di ba? Parang natatakpan na ng mga daliri ko kung titingnan nyo siya. Ayan. Tapos naka-punch hole pa siya dito, nasa gitna. Okay, so performance na tayo guys. Gaano ba katindi itong Poco X6 Pro 5G? So, ito yung Antutu score niya. Umabot lang naman, konti lang naman siya. Umabot lang naman siya ng 1,300,000 points. Flagship level, di ba? Matindi. Maya-maya makikita nyo yung game test nito. So this time guys, equip ito ng MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Isa itong 4nm chipset na may LPDDR5 extra RAM at UFS 4.0 na storage. Meron siyang memory extension 3.0 hanggang 8GB na additional RAM at liquid cool technology 2.0 para naman ma-manage yung thermal nito. Sa battery naman nito, meron siyang 5,000 mAh capacity at supported siya ng 67 watts na wired turbo charging. At maganda dito guys, included yung mismong charger, no, yung 67 watts sa charger sa box. Mention ko na rin pala guys, yung isa sa nagustuhan ko rin pala dito sa Poco X6 Pro 5G ay yung kanyang haptic feedback. Grabe, ang tindi. Solid yung vibration niya guys, very satisfying. Ako ayoko mag-compare, pero yung gamit kong flagship phone at itong Poco X6 Pro 5G, parang halos similar sila ng feels. Very important to kasi kumbaga parang may interaction yung phone tsaka ikaw. Kung isang feature ito na hinahanap mo, yung magandang haptics, yung feel na feel mo talaga yung vibration, at hindi siya yung talagang harsh, smooth yung pagka-vibrate niya, isa itong Poco X6 Pro 5G na pwede kong i-recommend sa inyo. At ito, ang maganda pa dito, naka Xiaomi Hyper OS na to based on Android 14. Sobrang smooth ng animation and transition, and for me, mas clean yung UI niya ngayon, no? May mga nagustuhan din akong customizations dito, like yung lock screen niya. Marami tayong pwedeng pagpilian dito na style. Of course, pwede rin natin i-customize yung always on display nito, at marami din tayong pagpipilian na design dito or yung style ng clock, font style and font size. Maganda yung mga widgets and mga available na themes. So overall guys, nagustuhan ko yung UI nitong Poco X6 Pro 5G na naka Xiaomi Hyper OS. Wala pa naman ako nakikitang bug or any issue dito sa phone. If ever man, i-update ko kayo guys sa Facebook page natin. So anyway guys, eto na. Pakita ko na sa inyo yung kanyang performance pagdating sa gaming.
Okay, so last topic na tayo guys. Kumusta yung camera performance naman nitong Poco X6 Pro 5G? So para naman sa camera setup nito, meron siyang 64 megapixel na main camera with OIS, 8 megapixel na ultra wide, 2 megapixel na macro camera, at 16 megapixel sa front camera. Nakakatuwa lang na malaman na meron na siyang optical image stabilization no, dito sa camera nitong Poco X6 Pro 5G. Malaking tulong to kapag kumukuha tayo ng videos and even kapag nagkukuha tayo ng mga picture kapag gabi. Ito yung camera samples na nakuha ko dito sa studio. Now kung gusto niyo ng outdoor shots or gusto niyo makita yung mga picture na galing sa labas, sa Facebook page guys, magpo-post ako doon. Pero anyway guys, ito na sila. Alright, so ito yung sample video recording nitong Poco X6 Pro 5G. So I'm shooting 4K, 30fps, pero pwede rin natin siyang ilagay sa 24fps. Unang napansin ko guys, ang smooth ng movement natin dito dahil sa kanyang OIS. Ayan o. Pwedeng pang montage, pang vlog talaga. So as you can see, sobrang linaw guys. Ayan o. Ganda. Tingnan natin yung autofocus Check natin. Mabilis din. Alright. Then, pwede natin siyang i-zoom hanggang times 6. Ayan siya. Times 6. Okay. Pero yung pinaka sweet spot siguro dito, times 2 or times 3. Ayan. So para siyang telephoto na rin nun. 'Di ba? Ito naman guys, ito yung front camera nitong Poco X6 Pro 5G, 1080p 30fps. Yun. Let's see. Pwede oh. Anyway guys, kumusta para sa inyo yung camera performance nitong Poco X6 Pro 5G? Okay ba siya? Comment down below. Sige, pag-usapan natin yan. Alright guys, muntik na nahulog. So yun na po yung review natin dito sa Poco X6 Pro 5G. Grabe, unang buwan pa lang ng taon kung makapasabog naman si Poco, di ba? So worth 17 or 20,000 pesos mo, meron ka ng 1.5K resolution na may AMOLED, 120Hz na refresh rate, 2,160Hz na touch sampling rate, matinding Dimensity 8300 Ultra na chipset, LPDDR5X at UFS 4.0 for faster boot up at loading time sa mga apps or games na nilalaro natin, 5,000 mAh battery, 67 watts na wired turbocharging, and of course, meron siyang 64 megapixel na main camera na may OIS. Lahat yun guys, makukuha natin dito sa Poco X6 Pro 5G. At yun nga, yung isa sa kailangan yung abangan, yung premium vegan leather edition no, nitong Poco X6 Pro 5G. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, for sure, mabilis mauubos yun. Kaya ngayon pa lang, dapat nakapag-decide ka na. So yun na po yun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice.